Pakita ko sa inyo. Ayan po si comment or pwede rin comment or pagtatanong o reaksyon ni dating Senate President, dating Senador, now Chief Legal Counsel, Juan Ponce Enrile. Ayan ang kanya sinasabi. Okay? Ano ba ito? Sinasabi po ito ni Enrile dahil nga ngayon ay sinasabi ni Vice President Sara Duterte na nanalo daw ang mga kanilang kandidato base daw dun sa kanilang IT expert na nagsasabi na hindi daw dapat natalo ang kanilang mga kandidato. Wow! Kaya ngayon, ito yung sinasabi ni Secretary Juan Ponce Enrile. Sino ba yung IT expert na yan na sinasabi? Madaling sabihin ang IT expert, pero baka naman yan o baka yung mga yan ay hindi naman tunay na mga IT expert. Ilantad ang mga tunay na identity nila para malaman kung tunay ang mga IT expert. Sila. Ayun. At para mapag-usapan yung findings or yung kanilang opinion. We need facts, not fiction. Yan po ang sinasabi ng ating veteranong senador politiko Juan Ponce Enrile. Ayan yung kanyang statement. Ang linaw-linaw. So sinagot at hinamon ni Juan Ponce Enrile, hindi man niya tinukoy, pero siyempre, yung kampo ni Sara Duterte ang nagsasabi kasi na ang talaga daw dapat ay nanalo at hindi naman natalo ay yung kanilang mga kandidato na mga Duterte na mga abogadong tumakbo noong nung nakaraang eleksyon ng Mayo. Yan ang sinasabi ni Inday Sara. Dahil ang kanyang pinaniwalaan, yung mga IT expert. Grabe, ano? Ayaw ko na sanang patulan ito, kaya lang pinatulan ko. Kasi ako naniniwala, yung eleksyon, yung aktual na boto ng taong bayan, ang dapat nating kilalanin at irespeto sa lahat ng political exercise. Hindi yung IT expert. Kasi yung IT expert, isa lang yun. Kung isa ang nagsabi o 10 ang nagsabing eksperto, sila lang yun. Hindi sila ang kabuuan ng botanteng Pilipino. Yun ay kanilang opinion, speculation, sa pantaha, hula. Paano tayo maniniwala doon? Kaya tuloy hinamon na Enrile. Ipakilala nyo. Sino ba? Ano ba ang identity ng expert na yan, IT expert na yan, na mas pinaniniwalaan nyo kaysa sa aktual na bilangan at ibinoto ng mamamayang Pilipino noong nakaraang eleksyon? Tama naman yun. Meron tayong political exercise at ang lahat ng ibinoto ng mga Pilipinong botante ay yun ang bibilangin. At kung sino nakakuha ng tamang numero, yun ang dideklarang panalo. Hindi yung sa pantaha o hula o speculation o opinion ng IT expert. Ayan, supalpal na naman kayo. Attorney Juan Ponce Enrile yung nagsalita. At totoo yun. Kahit hindi abogado, kahit hindi veterano sa politika, pwedeng yan ang maging basihan. Ilantad mo, Sara Duterte, kung sino yung IT expert para madinig natin kung ano talaga ang kanyang pinangugutan. Hindi ka man tinukoy ni Juan Ponce Enrile, pero doon sa kanyang malinaw na komento, sapul ka rito. Sana tanggapin na, tapos na ang eleksyon. Kung sino idiniklara ng National Board of Canvassers na nanalo, ay yun ang ating kilalanin. At yun ang mga magiging senador, congressman, mayor, at iba pang mga posisyon sa midterm election. Pero hanggang ngayon, hindi pala makamove on ito si Sara. Kasi pinapalabas niya. Kaya daw niya kasama yung mga natalong senador candidate nila dahil ang kanyang paniniwala base sa IT expert ay yun ang dapat nanalo. At yun ang nanalo. Anong pinanguhugutan nila yun? Ay di magpetisyon kayo sa Senate Electoral Tribunal. Ganun naman eh. Kung sa tingin ninyo, nadaya kayo, dinaya kayo, kung ano man ang basihan nyo, dahil tapos na ang proclamation ng COMELEC, tapos na ang trabaho ng COMELEC, yan ang nasa batas eh. Pagkatapos magproklama ang COMELEC ng congressman at senador, ang National Board of Canvassers, at meron nagpipetisyon at meron kayong reklamo, meron kayong ebidensya, kung kayo ay senador candidate, doon kayo tumakbo sa Senate Electoral Tribunal. Kung kayo naman ay congressman at natalo at meron kayong reklamo, doon kayo tumakbo sa House Electoral Tribunal, hindi sa COMELEC, dahil tapos na ang trabaho ng COMELEC. Yan po yung malinaw na sinasabi ni Chairman George Erwin Garcia at nasa batas talaga yun. O kung
ang inyong paniniwala, yung inyong mga kandidato ay natalo, eh bakit hindi kayo nagreklamo? Ayan, magbubukas ang 20 Congress by July. Eh di doon kayo magreklamo sa Senate Electoral Tribunal. Pero sa isang banda, pasintabi na po. Hindi ka nakita mga pangalan ng mga sinasabi ni Sarang dapat nanalo. Nasa top 20 yata. O lampas pa. Di ba? Yung mga abogadong kandidato na ayaw ko ng pangalanan, hindi nga nanalo eh. Pinapalabas nilang yun na dapat naging senador. Wow kayo, grabe naman yan. Kung yun nga pong number 13, number 14, number 15, hindi nagreklamo eh. Dahil alam nila at tinanggap nilang talo sila. Sino ba yon? Bentulpo, Bong Revilla. Di ba? Yan yun eh. Yung 13, 14, yun yung talagang kung maghahabol, pwede maghabol. Pero hindi na nila ginawa. Tinanggap na nila talo sila. O tapos ngayon parang ang dating na hindi matanggap ang pagkatalo at sinasabing base sa IT expert ay sila yung dapat na senador. Wow! Anong numero ninyo? Number 30? Number 31? Number lampas sa 20? O yan yun. Sino yung expert na yun? Tama si Juan Ponce Enrile. Pakilala nga ninyo kung sino yung IT expert na yan. Ating kilatisin kung totoo. Baka naman chismoso lang yan. Baka naman marites lang yan. Di ba? Matatawa ka na lang. Ano, ha? Ayan na naman tayo kasi ha. Kung ang political exercise ay sinasabi mandato sa ilalim ng saligang batas. Midterm or presidential, national and midterm election. Pag sumali kayo at pinagbigyan kayo ng COMELEC, tanggapin nyo kung matalo o manalo kayo. Pero kung hindi tatanggap ng pagkatalo at ang piling lang, magaling at nanalo kayo, magaling kayo, dapat nanalo. Aba, huwag na kayo sumali kung hindi naman kayo tatanggap ng pagkatalo. Tapos doon kayo maniniwala sa IT. Sino yung IT niya? Maniniwala kayo sa speculation at opinion. Wow! Paniwalaan natin na yung isinulat, binoto, pinanindigan ng mga registered voters. 82% niya, napakataas ng percentage ng mga bumoto. Karamihan dyan kabataan. Ngayon, pinagdududahan niyo yung 82% ng mga botante. Mas naniniwala kayo sa speculation opinion ng IT. Wow! Kakaiba talaga kayo ha? Normal ba yan? Nagtatanong lang.